Baboy kayong lahat dyan sa gobyernong bangag sa Pilipinas. Baboy ang presidente, baboy ang first lady. Yan talaga ang nasabi nitong OFW nating kababayan si Dean Chase, mga kababayan, nung kanyang natuklasan na positibo, mga kababayan, positively in-identify ng kanyang source kung sino iyong kawani ng gobyerno, mga kababayan, na gumapang doon sa Beverly Hills Police Department para ma-take over ang di umano'y kaso sa pagkamatay ni Paulo Tantoco, na ang sabi ni Dean Chase, sabit si Madam Liza Araneta Marcos. Sa makatwid, mga kababayan, na-identify na niya ang pangalan mismo. Pinakitaan niya, mga kababayan, inang litrato. Eto ba yung tao? Tanong niya doon sa kanyang informant, mga kababayan. Sagot niya, yes, yan nga ang tao. Isang kawani ng gobyerno, mga kababayan. Ibig sabihin, pinaggagastusan ito ng gobyerno ng Pilipinas. At kung pinaggagastusan ito ng gobyerno ng Pilipinas, may karapatan tayong malaman ang pinaggagawa nito, mga kababayan. Kaya hinihiling na natin Aimee, sana hindi lang hanggang salita yun, Aimee, ha, na ang sabi mo, dapat imbestigahan itong issue ni Paulo Tantoco. Dahil eto na, mayroon na nakapagpindot, mga kababayan. Kawani ng gobyerno ang gumapang sa kaso na ito. Panoorin niyo po, ha. Magandang araw po sa ating lahat. Isa po itong major update po sa kaso Major update. ni Paulo Tantoco. If you remember po, way back first week of April, according to my source, there were Asian-looking men po na pumunta po doon sa BHPD and had a closed-door conversation or had a closed-door meeting. Yan, mga kababayan, ha. Sa mga hindi nakakasunod sa kwento dito, mga kababayan, bago pa lang sila nagligpit sa pag-release ng mga dokumento, ay nakakuha na ng document si Dean Chase, mga kababayan, dito. And then, suddenly, mayroong pumunta daw mga Asian-looking men na nakikipag-ugnayan, mga kababayan, sa ewan lang natin anong ahensya ng Amerika at na-supersede ang kasong ito, mga kababayan, ni Paulo Tantoco. Ibig sabihin, sa halip na ang may jurisdiction na humawak ng kaso na ito, mga kababayan, ay yung Beverly Hills Police, mayroong isang ahensya ng gobyerno doon sa Amerika, mga kababayan, na nag-take over. At ang ahensyang iyon, kasama yung Asian-looking man or men, kung marami sila, na tinutukoy nitong si Dean Chase. With the supervisor or the head of the department. And after nun, mga kababayan, biglang naging tikom ang bibig ng kapulisan sa USA dahil hindi na sila ang may hawak ng kaso. At yung mga documents na nire-release, mga kababayan, hindi na nila nilalabas. Pero nakakuha, mga kababayan, prior to that, nakakuha si Dean Chase ng dokumento. And almost an hour po na meeting po doon, that was when they announced that the case was going to be superseded and will be handed down to higher investigative team. Higher investigative. Ewan lang natin kung ano ang ahensya, mga kababayan, ang magte-take over dyan. FBI, Department of Homeland Security, o kung may kaugnayan sa illegal na pulburon, mga kababayan, DEA, o yung ICE ba, mga kababayan, basta sa immigration. Ewan lang natin kung anong ahensya ang nag-take over dyan. And I believe it was around the same time na nilimit na po nila mag-release po ng any information about what's going on with the case. Hanggang ngayon, nilimit. And then, coincidentally, mga kababayan, after na mga pangyayaring iyan, biglang pinatawag si BBM. At ang sabi ni Trump, very tough negotiator. Anong ninegotiate niya? 1% lang ang na-off, mga kababayan, sa taripa. Na supposedly hindi dapat tayo tinataripahan. Anong ninegotiate ni BBM? Mayroon ba kami hindi alam? Wala tayong nahita, mga kababayan Lahat, mga kababayan, paborable sa Amerika yung pagbisita ni BBM doon. Tapos, tough negotiator. Mayroon ba kaming alam na ninegotiate nyo? Under the table? Tanong lang. Nakausap ko po kasi kanina po ang source ko and he positively ID'd one of the person. One of the person. Marami pala. A meeting with their supervisor. Ito po, pina-describe ko po sa kanya. Sige, describe mo. Puti po ang buhok. Puti ang buhok! Wrangler na, mga kababayan. Wrangler na. Puti ang buhok. Sino-sino ba ang may puti na buhok? Ngayon, mga kababayan. An Asian looking. Asian looking. Pilipino siguro. And may nag-google po ako na picture at Nadan Fernandez niya, mga kababayan. Nag-google niya. pinakita ko po sa kanya. And my source positively ID'd JR. Akala natin J. Ruiz. JR.
Hindi pa naman puti yung buhok ni J. Ruiz, no? J as in initial mga kababayan. Letter J and R. Sino kaya yun? O, X na si J. Ruiz mga kababayan. Sino pa bang JR? Jose Rizal! Malabong mangyari. Oh, hindi si Jose Rizal mga kababayan. Sino pa bang JR? Di ba JR din ito si John Vic Remulla? Puti rin ang buhok niya eh. Ewan lang natin mga kababayan pero marami pang JR. Kandidato ito si John Vic pero hindi natin sinasabi si John Vic. Mayroon pa kasing isang JR mga kababayan eh. JR din itong kapatid niya na si Boying Remulla dahil Jesus Crispin Remulla. Oh, puti rin ang buhok mga kababayan. At mayroon silang parehong katungkulan sa gobyerno. Pero ang tanong mga kababayan, aabot ba hanggang Amerika ang kanilang powers? Ang kanilang katungkulan sa gobyerno? Sino pang mayroong JR mga kababayan? Ayun, mayroon ding JR mga kababayan na ambassador ng Pilipinas doon sa Amerika. Hindi natin sinasabing siya ha, pero isa siya sa mga nasa listahan mga kababayan na mayroong JR ang initial sa pangalan. Jose Manuel Romualdez. Siya po ang kasalukuyang ambassador natin mga kababayan doon sa Amerika. At ewan lang natin, sino pa bang JR? J. Ruiz, J... Yung R mga kababayan, posibleng mga pangalan yan, Romualdez, Ramos, Remulla, o ayan. Mga sikat na pangalan sa nanunungkulan sa gobyerno ngayon. Pero ewan lang natin, kung nandito ba sa listahan mga kababayan, sasaliksikin natin kung sino-sino itong mga JR na ito. Gayon pa man. Narito ang sabi ni Dean Chase mga kababayan. I'm not going to say the complete name because I'm not allowed to. Oh, he's not allowed to. Sana nga andun sa tatlo. Para madali na lang nating mga kababayan, i-single out o elimination ng sino-sino dito ang hindi pwede. And then, kapag matutukoy yung JR mga kababayan, dapat ipatawag yan sa Senado. O ipatawag mo kung sino yan si JR. Bakit niya ginapang? At ano ba talaga ang totoong nangyari? Sige, Aimee, go! But the initials of the person who went there po sa BHPD and had a conversation at a closed door meeting with their supervisor has an initial of J and R. JR. At, kinlaro ni Dean Chase, government official. Ibig sabihin, mayroon tayong karapatang mag-demand kung ano ang kanyang agenda doon dahil pinapasahod siya ng taong bayan. Grabe, no? Grabe ang talaga. Ang gobyerno mismo ang pumunta doon. What the? Ang gobyerno mismo ang pumunta doon ng Pilipinas. Mahiya naman tayo. Nagiging meme na yung ni BBM mga kababayan sa Sona. Ang kapal ng mukha. Siya pa ang may ganang manumbat mga kababayan. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Tapos dapat sana mahiya naman tayo dahil sila lang dun mga kababayan gumagawa ng kalokohan. Ang kakapal talaga ng mga mukha niyo. Ang kakapal ng mga face. Grabe. Ginagamit nyo ang resources ng Pilipinas para lang maprotektahan yung sili sa tanas niyang hayop kayo. Jayop. Ayop kayo. Hayop. Mga animals. Mga baboy kayong lahat. Mga pig. Baboy ang presidente. Pig ang si BBM. Baboy pang first lady. Palaka. Pig din daw mga kababayan ang first lady. Ang kakapal ng mukha. Ang kapal ng face. Grabe. Mahiya naman sila. Grabe Sino na po? talaga. Gobyerno po natin mismo ang pumunta po dito Wow. i-shut po ang investigation. And after nun mga kababayan, mayroong nung nagkaroon ng pag-uusap si Trump at BBM na luging-lugi tayo. Ay, Diyos ko. Ginawa ba yung ang teorya ni Roque mga kababayan, ginawang upper hand ni Trump daw iyon para makademand kay BBM nang hindi niya matatanggihan. I don't know what happened. I don't know what kind of conversation they've had there because according to my source po, it was a closed door meeting. Closed door meeting. O nagresulta lang nga. So, there were definitely negotiations that were done. Ano kaya? Nakakasuka na. Nakakasuka. God save the Philippines. Talaga. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.